So good morning mga katiits, welcome back sa ating YouTube channel, Sipong Asibo Treasure Hunter mga katiits. So samahan nyo kami sa lalakbay mga katiits, pag-akyat ng bundok, tapos pababa naman sa area kung saan nandito na kita mga katiits sa kapwa natin katiits, kung saan ang kaniyang hukay nakunan niya ng alahas at mga antigong bagay mga katiits, at bininta na daw nila at gusto nilang ipasuri sa atin mga katiits para malaman nila kung mayroon pa ba sa ilalim mga katiits. So sa tingin ko mga katiits, hindi siya Japanese Imperial mga katiits, hindi siya Yamashita Treasure, kung hindi gawa sa katsila mga katiits ang itong markers nakita ko sa paligid. Hindi ko na lang tiningnan ang lahat kasi mayroon na silang butas. So sa lalim ng 4 feet mga katiits, nakakuha sila ng maraming antique at old coins. So ito ang man-made mga katiits na ginawa ng Kastila. Sa tingin ko lang mga katiits, hindi Japanese gawa itong mga markers. May anchor lock siya mga katiits dito. Yan ang anchor lock na kita natin. May slash siya mga katiits na sa gilid niya. May slash siya mga katiits na nagsabi na diretso lang tayo sa kung saan nakatingin ang markers mga katiits, kasi mayroon namang arrowhead sa itaas. Naka-direction siya mga katiits sa kanilang hukay. Yan ang kanilang hukay mga katiits. Naka north east position siya mga katiits, ang location sa hukay nila mga katiits mula sa markers ang nakita natin na bato mga katiits. So mula dito sa aking tinayuan, nakaharap ako mga katiits sa markers. Yan ang markers mga katiits nga ating giri map. Yan lang ang aking tiningnan, hindi ko na lang tingnan pa ang lahat na sa paligid kasi mayroon na silang butas at ito ang ipasuri nila. Kasi sa 4 feet nakakuha sila ng mga antigong bagay at old coins at nabinta na nila. Ito mayroong islas, naka-wall ang bato mga katiits. Dito isang bato malapad, malaki na sa gilid ng hukay nila, at may islas na malaki mga katiits na nag-guide siya mga katiits na tama ang digging spot nila sa ilalim. Marami silang markers daw nakuha na bitak-bitak na mga antigong bagay mga katiits, na bitak-bitak at hindi na natin pa makita kasi tinapo nila at dinala sa kasama, at ang iba pinupino na nadurog na kasama na sa lupa sa hukay nila dito mga katiits. So balikan natin, ito ang bato mga katiits at nakaharap siya sa north east. Ito mga katiits, may arrow sign, nakaharap siya sa kanilang butas, at tama ang kanilang butas mga katiits kasi nakuna nila ng mga antigong bagay at old coins sa 4 feet. So alamin natin mga katiits, ang kasama natin mayroon siyang dala ng long range locator mga katiits. Kakaiba itong long range locator. So ating ipatris sa kanya kung mayroon pa bang aura sa ilalim mga katiits, kasi malakas ang aura niya mga katiits sa long range locator sa ating kasama mga katiits. Kahit saan siya mag-direction, babalik agad pag makasagap ng aura ng gold sa ilalim ng lupa mga katiits, lalong lalo na dito sa kanilang hukay. Kita natin mga katiits na ipalukit natin sa ating kasama. So kahit saan siya mga katiits magposisyon, yan lang ang ituro ang butas sa hukay sa ating kapwa katiits, kasi nagpunta lang tayo dito aron i-confirm
kasi invitation ta nila. So tulong-tulungan na lang natin mga katits kapag makaya, mapuntahan natin agad. So nahirapan ang ating kasama kasi bago ang long range locator niya, medyo mataas ang kanyang pagkagawa, tapos medyo matamaan ang mukha, kaya nahirapan siya sa pagpaikot. Pero makita natin mga katiits kanina sa pag-search niya, malakas ang aura dito sa hukay nila mga katiits sa may-ari ng lupa. Ito nasa gilid lang sa butas, pero isuggest natin sila mga katiits na palakihin ang hukay nila. Gusto ko ipalaki ng 8-8 kwadrado mga katiits, 8x8, para makita nila kung ano pa ang nasa gilid na ipahiwating itong hukay nila mga katiits. Medyo nahirapan natin kasama sa pag hawak ng locator niya. Sabi ko, hawakan mo dalawang kamay at huwag mong igalaw ang kamay mo para masigurado natin. Pero sabi niya, kahit magalaw ang kamay niya, alam niya ang gamit niya. So bumaba ako mga katiits para i-confirm natin ang ilalim, kasi sa tingin ko mayroon pa mga metal sa ilalim mga katiits kapag mag-detect ng ating improvises metal detector mga katiits. Nawa ba wala diri no. Wala ingon ako. Na deposito tingog gyud. Wala. Paano mo? Tingog yung cellphone ko man. Kusog nag-check yung cellphone mo, vibrate ko no. So congrats sa ating katiits sa may-ari itong lupa mga katiits, kasi mayroon na silang nakuha na mga antigong bagay at old coins at nabinta na nila mga katiits. At ito ang islas, nakawall ang bato, islas mga katiits sa gitna. Naka-guide siya dito sa ating nadiktik mga katiits. Malakas ang tunog ng metal sa likod natin dyan mga katiits, malakas ang tunog. So konfirmado na mayroon pang mga metal sa ilalim. So isuggest lang natin sila mga katiits na abutin nila ng 10 to 15 feet. At doon na ako magbalik pag locate dito sa kanilang area pag makaabot na sila ng 10 to 15 feet. So yan lang mga katiits, kapag mag-treasure tayo, huwag tayong mag-isip lang treasure lang, kasi alam natin ang treasure pinakahirap, pinakamalalim. Swerte na pareho nito, nakakuha sila ng mga antigong bagay at old coins at may kaunti pang alahas. So
isa ng makatulong sa buhay ng tao. So suggest lang natin sila mga katiits na palakihin ang hukay 8x8 kwadrados para malawak ang ilalim O, dire. para hindi sila hirapan sa paghinga. So ito lang mga katiits, and don't forget subscribe sa ating YouTube channel, Cebu nga Cebu Treasure Hunter. Paki-like lang and paki-share lang mga katiits, at tulong-tulungan na lang tayo, at lahat ng nag-PM mapuntahan ko kayo malapit man or malayo. Mag-set lang tayo ng schedule mga katiit, at shout out naman sa Camotes Island, sa kapwa katiits natin na medyo matagal na ang nag-PM sa atin, pero sana malugaran natin, mabigyan natin ng panahon at oras mga katiits. So maraming salamat, ang magandang hapon Philippines.